Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga ka-KP, tuloy-tuloy ang pagsugpo ng illegal na droga, dalawang drug personality na bitag ng PDEA sa Makati. Panoorin. Sa bisa ng dalawang search warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court, ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Makati City Police Office ang paghalughog sa bahay ng dalawang drug personality sa Sembo, Makati kagabi. Ang mga suspect, si Martes Lucero alias Tikya, dagat na sa kote ng mga otoridad, habang ang isa pang target na si Jaime Panzon alias Bonjing nakakalaya pa lamang ng 6 na buwan, mabilis na nakaeskapo bago pa dumating ang mga operatiba. Ang dalawa ang itinuturong nagpapakalat ng iligal na droga sa Sampaloc Street, Barangay Sembo sa Makati City. Karapala ng benta ng iligal na droga sa lugar na mistulang nabibiling parang lugaw lamang. Sa maliit na pasilyong ito, malapit sa bahay ni Tikya, malaya ring na isasagawa ng mga parokyano ang kanilang pot session. Itong area na to na pinakakatayuan natin, walang putol ang activity dito. At the same time, yung bilihan is nasa kalsada lang. So in short, itong kalsada na to talaga accepted ng cluster houses dito sa Sampaloc, yung drug trade. Sa inisyal na investigasyon ng PDEA, sa bilibid nangyayari ang transaksyon ng pagbebenta ng droga ni Tikya, kung saan dito nakakulong ang kanyang asawa. Nakuha sa tinutuluyan ni Tikya ang tinatayang 30 gramo ng pinaginalang shabu at iba pang mga drug paraphernalia. Mga taos po lahat yun. Ang mga bata po nandito. Tinatayang 50 gramo naman ng pinaginalang shabu at mga drug paraphernalia ang nakumpiska sa bahay ni Bonjing. Kasama rin sa mga inaresto ng PDEA kagabi ang 6 pang personalidad sa lugar na sangkot din sa street drug pushing. Tukoy na ng mga operatiba ang pinagkukunan ng iligal na droga ni Bonjing at Tikya. Alam mo, Lex, nakakatuwa, no? Kasi sa panahon ho ni Pinoy, ang budget lang ho ng PDEA nung araw ay kalahating bilyon, 500 million pesos. Yeah. Sa panahon ho ni Digong, buhuso talaga para masira mga struktura ho ng sinasabing mga drug lords. Kapareho niyan, may araw na bagsakan talaga sa mga lugar, may panggagalingan diyan, may bagsakan pagkatapos distribution tulad ng ginawa. Nakakasama ho natin yan, Lex, di ba? PDEA. Ang PDEA, lalo na yan si Wilkin Villanueva, si Wilkins. Wilkins. So, eto, nakakatuwa dahil nakikita natin yung kanilang mga gamit ngayon, moderno na, sabay sa teknolohiya. Hindi ka pareho ng panahon ni Pinoy, abay, akala mo mukhang kawawa. Oo. Pati yung mga pang-gadget nila, kuminsan, nakikipagtulungan tayo. Ngayon, nakita mo, suot pa lang na kanilang leader, abay, teka muna, parang akala mo, yung mga seal na kukunin si Bin Laden doon sa kanyang pinaglulunggaan. Pati well-documented dahil kompleto sila ng mga gamit, tulad meron po sila mga camera na situate po sa kanila pong mga helmet, which is, yan po maganda para wala hindi sila babaliktarin po ng mga kanila pong mga nahuhuli. Pero yun nga, sabi ko nga, ito pong illegal operations po ng illegal na droga ay nagpapatuloy pa rin po yan. Kaya PDEA, PNP, lubos-lubosin nyo, tapusin ninyo itong problema itong paglaganap po ng illegal drugs sa Pilipinas. Sino bang presidente natin ngayon? Ay, iba na. Okay. Iba na. Seryoso. Kasi nung araw kalahating bilyon lang ba naman sa buong PDEA, talagang magugutom. Ngayon, kay President Digong, support yan. Sinasabi, all out war. Yes. Kaya yan, sumaryosep.